Horror Stories by Forest Secrets. Hindi lahat ng ospital ay lugar ng paggaling. May mga ospital na kahit isinara na, patuloy pa rin ang mga pasyenteng hindi na dapat nabubuhay. At isa ako sa mga nakakita at muntik ng hindi makalabas. Ang lumang ospital sa Japan. Hindi ko akalain na ang pagpunta ko sa Japan para magtrabaho ay hahantong sa bangungot. Hindi ko akalain na ang pagpunta ko sa Japan para magtrabaho ay hahantong sa bangungot na hanggang ngayon hindi pa rin ako pinapatulog ng maayos. Ang pangalan ko ay Marco. Isa akong caregiver na na-assign sa isang probinsya sa Japan. Tahimik ang lugar, malinis at disiplinado ang mga tao. At halos parang perpekto na ang lahat. Pero may isang bagay na hindi nila pinag-uusapan. Isang ospital. Isang lumang ospital na matagal nang abandonado. Unang beses ko itong narinig mula sa katrabaho kong Hapon. Si Tinaka Osama. Habang nagkakape kami isang gabi, napansin kong palaging dumadaan ang paningin niya sa bintana. Parang may binabantayan. "Tignan mo yung gusali sa dulo," ang sabi niya. Sa malayo, halos natakpan na ng hamog ang isang lumang gusali. Kupas na ang pintura, may ilang sirang bintana, at kahit gabi, parang maraming presensya. Ospital yan dati. Isinara na matapos ang isang insidente. Dagdag pa niya. "Anong insidente?" tanong ko. Hindi agad siya nakasagot. Ngumiti lang siya. Pero hindi normal ang kanyang ngiti. Maraming namatay dyan. Pero hindi lahat nakaalis. Hindi ako naniwala noong una. Sanay ako sa mga kwentong multo sa Pilipinas. Akala ko pare-pareho lang. Pero nagsimula ang lahat nang magkaproblema sa duty ng schedule namin. Kulang kami ng tao at may kailangang kunin sa lumang medical records. Andoon yun sa abandonadong ospital. Ayoko sanang pumunta doon, pero wala akong pagpipilian. Araw pa lang nang pumunta na ako. Pero pagpasok ko sa loob, parang biglang nag-iba ang pakiramdam ko. Napakatahimik. Hindi yun normal na tahimik. May halong nakakakilabot. Wala kang ibon na maririnig. Walang hangin. Parang pinutol ang mundo sa labas. Habang naglalakad ako sa hallway, napansin ko ang mga lumang kama. May mga kalawang, yung iba ay mga may mantsa. Hindi ko alam kung dugo ba yon o sa kalumaan na. Pagkatapos ay may naamoy din ako. Amoy antiseptic, parang may gumagamit pa sa ospital. Habang hinahanap ko ang record sa room, may narinig akong tunog. Parang heart monitor. Napahinto akong bigla sa paglalakad. Imposible, wala nang kuryente doon. Subalit malinaw kong narinig. Dahan-dahan akong lumapit sa isang kwarto. Bahagyang nakabukas ang pinto nun. Pagsilip ko, may kama at may nakahiga. Hindi ko makita ang mukha nito dahil natatakpan ng puting tela. Bigla itong gumalaw. Nakita ko na humihinga at ang heart monitor sa tabi niya ay umaandar. Biglang lumaki ang mga mata ko at napaatras ako sa gulat. Hindi ito totoo. Bulong ko, pero biglang
tumigil ang tunog. Naging flatline na lang at ang kasabay nito ay ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Unti-unting umangat ang tela sa mukha ng pasyente. Wala itong mga mata, walang ilong, parang tinanggal at dahan-dahang bumaling sa akin. Napaatras ako at tumakbo. Hindi ko na inisip ang records. Gusto ko na lang makalabas ng lumang ospital na yon. Pero habang tumatakbo ako, napansin kong iba na ang daan. Yung hallway na dinaanan ko kanina, hindi na pareho. Mas mahaba at mas madilim. At may mga pinto na biglang bumubukas mag-isa. Langit-ngit sa loob ng bawat kwarto. May mga pasyente, iba-iba. May duguan, may nakatayo sa sulok, may nakaupo. Nakatingin lang sila sa akin. Lahat sila unti-unting lumingon habang dumadaan ako. Narinig ko ang mga boses. Bakit ka aalis? Hindi pa tapos ang shift mo. Hindi ko alam kung saan galing yon. Bigla akong napahinto. Biglang nag-flash ang mga ilaw at nakita ko ang sarili ko sa salamin sa dulo ng hallway. Pero hindi ako naka-uniform. Naka-hospital gown na ako at may number 4 sa braso ko. Pinilit kong kumilos pero biglang bumukas ang isang pinto sa tabi ko at may lumabas. Ako mismo. Pero mas maputla, mas payat at may dugo sa bibig ko. Ngumiti siya, yung kamukha ko. Late ka sa duty mo. At bigla na lang nagdilim ang paligid. At nang bumalik ang ilaw, nasa operating room na ako. Nakahiga, hindi makagalaw. At may mga doktor sa paligid, pero wala silang mukha. At narinig ko ang isang boses. Case number 13. Hindi pa rin patay. Simulan ulit. Nagising ako kinabukasan. Sa dorm ko, akala ko panaginip lang. Pero may benda ang braso ko at may maliit na sugat. Parang tinusukan ng IV. Hindi ko na binalikan ang ospital na yon. Nag-resign ako at umuwi ako ng Pilipinas. Pero akala ko ay tapos na. Tuwing 12:00 ng gabi, naririnig ko pa rin ang tunog. Minsan, pagtingin ko sa salamin, hindi ako ang nakikita ko, kundi yung pasyente. At sa likod ko, may mga doktor. Walang mukha. At ang sinasabi nila, hindi ka pa discharged. Kung may pagkakataon kang makita ang isang abandonadong ospital, siguraduhin mong wala nang natitirang pasyente. Dahil baka isa ka na pala sa kanila. Sa ngayon ay medyo umayos na ang pakiramdam ko. Nagpatingin na rin ako sa psychiatrist. At sa tulong ng aking mga kapamilya, ay unti-unti na ulit akong nakakabangon at nakakalimot sa bangungot na dulot ng lumang ospital na yon. Taong 2018, unang beses kong magtrabaho sa Japan bilang caregiver. Na-assign ako sa isang probinsya sa labas ng Tokyo. Tahimik, malamig at halos walang tao sa gabi. Pero hindi ako sa normal na facility dinala. Ang trabaho ko ay magbantay ng lumang gusali. Isang ospital na matagal nang isinara. Tinawag itong temporary storage facilities. Pero ayon sa mga matatagal ng empleyado, hindi raw basta-basta ang dahilan kung bakit ito isinara. Unang gabi ko pa lang, may kakaiba na. Mahaba ang hallway, luma ang sahig at ang ilaw. Parang kahit anong oras ay pwedeng mamatay.
Habang nag-iikot ako, napansin ko ang isang pintong may nakasulat. Silid 312. May pulang tape sa paligid. Parang bawal buksan. Lumapit ako doon at doon ko unang narinig. Nurse. Mahinang bulong. Galing sa loob. Bigla akong napaatras pero walang pasyente doon. Tinawagan ko kaagad ang supervisor ko. Sa silid 312? Huwag mo lang pansinin, luma na yan. Ang sabi niya. Pero bago niya ibaba ang tawag, ay may nasabi siya na hindi ko makakalimutan. Kung may marinig kang tumawag, huwag kang sasagot. Sumunod na gabi, paulit-ulit kong naririnig. Nurse, tulungan mo ako. Mas lumalakas at mas lumalapit. Hanggang isang gabi, hindi na siya galing sa loob ng kwarto. Nasa likod ko na. Napatigil ako sa paglalakad. Dahan-dahan akong lumingon, subalit wala namang ibang tao. Pero sa sahig, may bakas ng paa. Basang-basa. Parang bagong labas sa tubig. At papunta ito sa direksyon ko. Kinabukasan, hindi na ako mapakali. Hinanap ko ang lumang record ng ospital at doon ko nalaman ang totoo. May isang nurse daw, si Yumi. Isang gabi, may pasyenteng biglang nawala sa silid 312. Pagbalik nila, nakita si Yumi sa loob, patay na. Nakatingin sa salamin. Nakangiti pero wala nang buhay at ang pasyente hindi na nakita simula noon. Isinara na nga ang kwarto na yon at lahat ng naka-duty sa area na iyon nagkaroon ng pare-parehong kwento. May tumatawag sa kanila. Ilang gabi pa ang lumipas hanggang sa napagod na ako. Gabi noon, tahimik ang paligid. Wala kang maririnig na kahit anong ingay. Nurse? Mas malinaw ang narinig kong yon. Mas desperado at sa pagkakataong iyon, sumagot ako. Ano yon? Subalit mali. Dahil pagkatapos kong magsalita, biglang tumahimik ang buong gusali at dahan-dahang bumukas ang pintuan ng silid 312. Hindi ko alam kung bakit, subalit lumapit ako. Parang may humihila. Pagpasok ko, sobrang dilim ang sumabog. Amoy lumang dugo at sa gitna ng kwarto may nakatayong nurse. Nakatungo, basang-basa ang buhok nito at dahan-dahan siyang tumingala. At doon ko nakita, wala siyang mga mata. Pero nakatingin siya sa akin. Ikaw na ang papalit. Pagmulat ko ng mga mata ko ay nasa hallway na ako ulit. Akala ko ay panaginip lang yon, pero may kakaiba. Lahat ng ilaw ay naka-off. Walang tao at nang tumingin ako sa salamin. Naka-uniform ako ng pang-nurse. Hindi ko suot yun kanina. At sa likod ko, nakita ko siya, yung dating nurse. Ngumiti siya sa akin at biglang nawala. Ngayon, ako na ang nasa silid 312 at gabi-gabing may naririnig akong naglalakad sa labas. May bagong empleyado na naman. Kung ikaw man ang nakarinig nito at may bumulong sa pangalan mo, sasagot ka ba? Dahil kapag sumagot ka, hindi ka na makakaalis at papalitan mo na ako. Dahil sa susunod, baka hindi na lang ito kwento. Baka ikaw na ang susunod na maririnig namin.